Umpisahan nga natin ito, no? Kay Daryl Yap, mga kababayan. Alam nyo at natatandaan nyo pa po ba, no? Kung ano po yung usapin at kwento, Daryl Yap versus Vic Soto, mga bossing. Ay, si Leila de Lima to, tanggalin ko muna. O, yan. Daryl Yap at Vic Soto, ayan na nga ho, mga kababayan. Natatandaan nyo po, ano yung sinigaw? Ni-rape ka ba ni Vic Soto? Sagot nung karakter, di ba? Oo. Doon po nag-umpisa lahat, mga kababayan. Inala ko nga siguro, iniisip ko, ano kaya ang unang naging reaksyon ni Boss Vic Soto nung napanood? Siguro kung kumakain ng almusal o kung ano man, ano? Kasi pinagmamalaki nila yun eh. Napalabas na ang teaser nitong Pepsi Paloma. Ako, nagulat din, mga kababayan. Nabigla din ako. Hindi ko expect na sasabihin ng gano'n yun eh. Unang pumasok sa isip ko, hindi pwedeng hindi mag-react si Boss Vic dito. Di ba? At yun na nga po ang nangyari, mga kababayan. Nag-react nga po si Boss Vic Soto. Si Bossing Vic, mga bossing. Ano po? At magkano kung hindi ako nagkakamali? Line of 3. No? 36 o 32 million o 35 million yung danyos na gusto ni Bossing Vic, mga kababayan. At umabot na nga po sa punto na umakyat ang kaso. At ito ang sabi sa balita, Daryl Yap, babasahan na ng sakdal. Ako ho mga bossing, nalulungkot din ho ako sa nangyari. No? Kahit pa paano, naging kaibigan ko naman din si Daryl Yap, hindi yung talagang physical. Ano, kumbaga, chat-chat lang doon sa Facebook. Oh, nalulungkot ako doon sa naging sitwasyon nila, mga kababayan. Tayo naman ayaw nating umaabot sa tumahantong diyan sa mga ganyan na eh. 'Di ba? Na may makukulong, merong magbabayad ng napakalaking danyos. Kaya lang ho, pag may nasagasaan, eh tapos nag-react yung nasagasaan, eh nakadepende na po yan sa korte, mga bossing. Basahin natin ito. No? Sabi ni Delia Rosario, buti nga sa kanya, naniwala sa sabi-sabi, sabi ni Ma'am Delia Rosario. Daryl Yap, babasahan na ng number 2. O, nakatakdang humarap si Direk Daryl Yap. No? Nakatakdang humarap si Direk Daryl Yap. No? Sa arraignment o pagbasa ng sakdal para sa kinakaharap niyang kasong cyber libel sa Martes, Hunyo 3, itinakda ng Muntinlupa Regional Trial Court ang arraignment ng alas 8:30 ng umaga. Matatandaan noon. No, noong Marso, matatandaan ano ba 'to? Tawag ng ano nga. Matatandaan na noong Marso, 2 bilang ng cyber libel ang isinampa. 2 pala 'yon. 2 bilang ng cyber libel ang isinampa ng aktor at TV host na si Vic Soto laban kay Direk Daryl Yap kaugnay ng kontrobersyang pelikulang tungkol sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Ako din hindi ko masabi kung ano ba kung ano ba ang kahihinatnan nito eh, no? Pero mga kababayan, ang alam ko lang po mabigat din po yung mabigat din po yung mga tatayo para magtanggol kay Bossing Vic, mga kababayan. Ayan. Actually, sabi niya, pre, mag-avail kami ng membership sa gym mo, no? 2 ka, pera. Mamaya na nagbablog tayo, tapos na naman ang trabaho ko sa gym Oh. Sabi dito, nag-ugat ang mga kaso ng teaser upcoming film, The RAPIST of Pepsi Paloma, ang inilabas noong Enero 1 hanggang ngayon hindi pa din napapalabas at hanggang ngayon po yung teaser lang po ang nakita ha. Kung saan ang karakter ni Gina Alahar, Charito Solis ay tinanong ang karakter na si Pepsi kung ginahasa ba siya ni Soto. Sumagot ng oo. Yun na nga po. At doon natapos ang lahat, mga kababayan. Umalma yung kampo ni Vic Soto. Nakadakda sana ang arraignment controversial ng director
noong March 26, ngunit ipinaglaban ito kasunod ng inihain ng kampo ng petition for review na unang pinaboran ng korte ang writ of habeas data petition na inihain ni Soto at ipinag-utas kay Yap na burahin na ang naturang teaser. At yun na nga ho ang nangyari, mga bossing. Pagkatapos ng teaser na yon, wala na ho akong ibang nakita, mga kababayan. Ngayon, susubaybayan ho natin. Sana magkapatawaran na lang kayo. Sana magkapatawaran na lang. O, kapalit, sige, wag mo na ipalabas yan. Hindi na kita kakasuhan. Di po ba? Pero sabi ko nga ho sa inyo, mga kababayan, hihintayin lang natin. Hindi ako makapag-react, hindi ako makapag-komento kung sino ang mas malakas. Pero ang alam ko lang, malakas yung kampo ni Bossing Vic, mga bossing. Dahil yung pagkakasabi, ni-rape ka ba ni Vic Soto? Oo. Sabi ni Janice Ang, anyari sa Pilipinas. Alisin ko na ho ito, mga kababayan. Nadaanan. Umpisahan na ho natin, mga bossing, yung maiinit. Umpisahan po natin kay Roque, mga bossing. Nako, eto na. Alam nyo po kung sino na ang bagong PNP chief, di ba? Alam nyo na po kung sino ang bagong PNP chief, mga kababayan. Kaya nga ho, ayan biruin nyo po. Inumpisahan kay Buloyski. Di ba? Inumpisahan kay Buloyski. Sinundan ni dating Pangulong Duterte. Ay, nako, si Buloyski, biruin mo, nagtago pa yata sa ilalim ng imbornal nung kanyang impyerno. Imperyo pala. Sorry. Nagtago pa. Pero ano ginawa po ni General Torre? Nagtiyaga, hinintay hanggang sa lumabas. May mga senador pa ho, mga kababayan. Di ba? Meron pa hong mga senador na pumunta doon sa Davao upang subukan na pigilan o hintuin si General Torre sa pag-aresto kay Buloyski. Alam natin yan. Ramdam natin yung kilusan nila. Robin Padilla, Bato de la Rosa, at si Bungo. Di ba? Robin Padilla, Bato de la Rosa, at si Bungo, mga kababayan. Kinabukasan, ano nangyari? Ayun, arestado si Buloyski. Siguro, ang sabi ko nga sa isip-isip ko na, siguro may tumawag kay Bato de la Rosa, may tumawag kay Robin Padilla para, eto na, isang na lang, isang pader na lang. Si Bato at si General Torre at si Buloyski. Puntahan nyo na dito. Dali-dali naman yung tatlo, mga kababayan.